Nagpapatuloy ang kwento sa biglaang pagtakbo ni Allen patungo sa isang eskinita. At nabangga pa nito ang babaeng Nagel Aloco ng preskong prutas. Natamba naman ang babae sa pagbangga ni Allen ngunit hindi ito pinansin ng ating bida dahil sa pagmamadaling kaya si Harmon na lang ang humingi ng patawad sa babae at sinabing nagmamadali sila. Habang maririnig ang mga maninda sa baligid napaisip naman si Allen na sa unang tingin ito ay parang isang buhay na lungsod. Subalit sigurado siyang may bampira dahil naamoy niya ito at kung susundan niya ang amoy maaari niyang makita ito. Bigpa namang himinto si Allen sa isang pinto kaya tinanong na siya ni Harmon kung may nakita ba daw ito. Ngunit hindi naman sumagot si Allen sa tanong nito. At ang nakita niya ay isang putol na ulo na umiiyak at nilagay sa ibabaw ng kahon at nilagyan pa ng mga pulang bulaklak. Sa paghinti nila Harmon at Charlotte labis din naman silang nagulat sa kanilang nakita. Kaya narinig na sila ng halimaw at minulat nito ang kanyang mga mata. Sabay sinigawan sila malakas kaya tinakpan na nila ang kanilang tenga. Agad namang nilabas ni Allen ang kanyang pala. At hinati ang ulo sa kalahati. Kaya wala nang nagawa ang halimaw at tuluyan na itong naputol ang kanyang ulo. Habang nahulog sa sahig ang ulo tinanong naman sila ni Charlotte na kung ito ba ay isang undead. Sumagot naman si Allen na nakadinig na siya ng ganito noon ngunit kakaiba ang nasaksihan nila ngayon. Napalingon naman si Allen sa kanyang itaas at sa isip-isip nito napatanong siya mukhang ito ang katawan ng ulo na nakita nila ngayon lang at sa tingin niya mukha itong sinipsip ang dugo at nawala ang balat sa buong katawan nito. Ngunit sa gilid naman ni Allen ay may biglang nagsalita na may nakasunod daw nito at sa mga narinig nagulat naman si Allen. Kaya napalingon na siya sa kinaroroonan nito kaya napatanong na si Harmon kung anong problema. Sinabi ni Allen na isang middle-aged na tao at may pulang buhok at sa narinig nagtaka naman sila Harmon dito. Dugtong pa ni Allen na ngayon lang ang lalaking nakamasid sa kanila ay tumakbo palayo. Sinabi naman ni Harmon na malaki ang posibilidad na ito ang salarin sumagot naman si Allen na mukhang iyon na nga subalit mahirap na itong habulin pa dahil nagkalat na ang amoy sa buong paligid. Agad naman na sinabi ni Harmon na iulat niya ito pagdating nila sa palasyo pero si Allen naman ay napakamot sa mga narinig at sinabing pumunta lang siya dito upang mag-aral patungkol sa mahika. Ngunit sa di malamang dahilan may naramdaman siyang kakaibang bagay dito. Sa magulong bahagi ng Lawrence's Estate ay may naitala ding pangyayari na katulad ng nakita nila Allen na kung saan may putol na ulo na nilagyan ng bulaklak at ipinatong sa kahon. Sa mga kalsadang may kakaibang kaso ng mga pagpatay. At sa palasyo naman ang pagbisita ng ikapitong prinsipe na tinaguri ang hangal sila ay magulo dahil sa iba't ibang rason. Nagsalita si Allen na bilang isang taong sangkot sa mga sabi-sabi maaari naman siyang makapasok sa palasyo ngunit hindi ito natuloy dahil nagmamakaawa si Harmon dahil gusto niyang manatili lamang si Allen dito. Dagdag pa nito na patungkol sa kaso ni report na niya iyon at dahil magsisimula na ang bangko at bukas wag na daw itong gumawa ng kahit anuman pero hindi naman sumang-ayon si Allen dito at nagalit na nagsasabing alam na niya ang mga bagay na iyon kaya wag na daw ulit-ulitin pa ni Harmon. Pero sumagot naman si Harmon na isa pa din siyang bata kaya tumahimik na lang si Allen. At patungkol kay Charlotte agad naman na nagsalita si Charlotte na maglibot-libot muna siya sa buong palasyo. Sinabi naman ni Harmon dito na kung may magsasabi nitong sino ang kasama nito kaya magsabi lang ito ng kasama niya ang vice captain ng Holy Knights na sinang-ayonan naman ni Charlotte at si Allen naman. Ay nagsalita na tumungo na sa library. Habang papalayo na si Allen sinabihan naman siya ni Harmon na bumaba ito sa hallway at pumunta sa kaliwang bahagi ng courtyard at si Charlotte naman ay nag-alalang sinabi na samahan na niya ito pagtapos niyang maglibot sa paligid at sa mga narinig na pasabi na lang si Allen na tinuturing parent nila siya na parang bata. Ngunit bigla niyang naisip na akala niya nagkakamali lang siya kanina. Ngunit pagkatapos noon naramdaman pa din niya ang baho. Dagdag pa niya na ang vampira ay makapasok na sa palasyo. Didugtong pa niyang pag-iisip na mukhang may naramdaman siyang isang banta kaya sundin na lang niya ang sasabihin ni Harmon. Kaya napatanong na siya sa kanyang sarili na tatakbo na lang ba siya pagkatapos niyang nakuha ang aklat ng mahika. At hindi ba daw mas maayos ang pagkuha sa libro kaysa masangkot sa isang kaso. Kaya sinabi na lang niya sa sarili na pupunta muna siya sa aklatan bago niya iisipin ang mga iyon mamaya. Pero himinto na si Allen dahil parang nagpaikot-ikot lang siya sa lugar ngunit nagtaka siya dahil may nakita siyang rebulto. Kaya napatanong na siya na kung sino ang rebultong iyan. Kaya nilapitan niya ito at nakita ang pangalan na nakaukit dito.
At nabasa niya sa nakaukit ang pangalang Eulasia kaya napakamot na lang siya kung sino ito. At tinignan niya ang iba pang nakasulat na ito ay patay sa matagal na panahon. Ngunit naputol ang pag-iisip nito dahil may narinig siyang nagsasalita na sumasakit na daw ang kanyang likod. Dagdag pa nito iniwan lang ito ng mga brat na hindi maayos kaya ang nangyari ginawa na lang ito ng matandang katulad niya pero si Allen naman ay sumilip sa dito at napaisip na isa ba itong hardinero. Bigla naman na sinabi ng hardinero na puputulan niya na lang ang mga ulo nito at ilalagay bilang dekorasyon kaya sa mga narinig napaisip naman si Allen na ito ba ay isang mamamatay tao. Sinabi pa ng matanda na paano sila naging tamad at binabayaran ng buwis ng mga mamamayan. Pero bigla na lang itong sumigaw kay Allen at sinabing kung ngayon lang ito dumating lumapit ito sa kanya at bumati at sa mga narinig nagtaka naman si Allen na kung siya ba ang ibig sabihin nito. Agad din namang inutusan si Allen ng matanda na ibigay nito ang lupa at pala sa kanya pero sumagot naman si Allen na hindi naman siya isang hardinero. Pero tinakot naman siya ng matanda na mukhang kulang ang mga puno dito ng dekorasyon at mukhang babagay ang ulo ni Allen dito ng perpekto sa mga narinig agad namang sinunod ni Allen ang utos. Habang binuhat niya ang lupa napasabi na lang siya sa kanyang isipan na nagsuot pa naman siya ng damit na binigay ni Harmon sa kanya. Ang matanda naman ay napapaisip na mukhang hindi siya nakilala nito dahil sa kanyang kasuotan. Balik kay Allen na nilagay na ang lupa sa harap ng matanda at tinanong ito na kung ito lang ba ang utos. At sabi pa niya dito na mukhang isang hindi pagkakaintindihan lang ang lahat kaya aalis na siya pero may napansin siya sa kamay ng matanda. Kaya sinabi na niya dito na may maraming lupa ang kamay nito kaya tinanong niya kung kailangan ba nito ng panyo. At agad naman na nilabas ni Allen ang panyo na binigay ni Charlotte sa kanya. Kaya inabit na niya ito sa matanda at sinabi na kung maaari wag itong nagtrabaho mag-isa at humingi ito ng tulong. Ngunit nagulat naman si Allen na biglang hinawakan ng matanda ang kanyang kamay. Kaya sinabi na ni Allen na anong ginagawa nito pero nagsalita lamang ang matanda na totoo pala na nawala ang memorya nito. At hindi lamang ang personalidad nito ang nagbago kaysa mga narinig nagtaka naman si Allen dito. Kaya hinawi na ng matanda ang kanyang sombrero at sinabing hindi na ba niya matandaan ang sarili niyang lolo. Lumipat ang tagpo sa isang tao na nagmumura ng maraming beses sa kanyang isipan. At ang taong iyon ay si Allen. Mismo na mukhang dismayado sa pagpasok sa palasyo at may nagsasalita pa na nandito na ang ikapitong prinsipe. At sa kanyang pagpasok nakita niya ang Holy Emperor na nakaupo sa kanyang trono at tumingin sa kanya. Habang binalika ni Allen ang nakaraan hindi pa din siya makapaniwala na ang marandang hardinero pala ay ang mismong Holy Emperor at sinabihan pa siya nito na pumunta sa presence chamber. Balik sa realidad sinabi ng Holy Emperor na narinig niya na isa daw si Allen sa mga tumulong sa paglupog sa Lonia Estate na agad namang sinang-ayonan ni Allen ito. Dagdag pa ng Holy Emperor na narinig din daw niya na pinatay din nito ang isang vampire count. Si Allen naman ay hindi agad sumagot at nag-isip ito ng maigi. Sa isip niya na kahit sa insidente sa Laurencia ay alam na ng mga tao. Kaya walang dahilan na hindi alam ng Holy Empire na merong vampira sa likod ng mga pagpatay na ito kaya para maiwasan ang kasikatan sa pagtulong niya sa Lonia Estate. Tahimik na nag-iisip si Allen na mukhang nagplano ang Holy Emperor na maghanap ng maaaring makapatay sa Bambara. Habang tinignan ng mga katotohanan sa kaso. Kaya sinabi na niya na siya nga ang pumatay sa vampira sa mga narinig na gulat naman ang mga tao sa paligid. Ngunit dumagdag ni Allen na hindi niya iyon magawang patayin ulit kahit na mamatay pa siya at bumalik sa pagkabuhay. At kaya lang iyon nangyari dahil sa tulong ng mga tao sa kanyang paligid iyon si Harmon Charlotte Lord Gennard at si Grill higit sa lahat nakatanggap din siya ng tulong mula sa mga mamamayan ng Lonia Estate. Habang pinakita ang kabab ang loob sa lahat sinabi pa ng loko na hindi lang iyon dahil sa kanyang kapangyarihan at makikita naman ang tunay nitong intensyon na kailangan niyang ikalat ang kredito upang maiwasan ang mga maaaring mangyayari sa hinaharap. Sa mga narinig tahimik naman ang Holy Emperor dito. At nagsalita din ito agad na naintindihan niya iyon pero sa isip ng matanda na ito lang ba lahat at sa muka ng kanyang apo ay para itong hindi mapakali. Kaya sinabi na ng Holy Emperor na nagpunta si Allen patungo dito at mukhang pagod na ito kaya magpahinga muna ito ng maaga na sinang-ayonan naman ni Allen. At sinabi ng ating bida na sana magiging maayos na matapos ang pagtugis nito sa mga vampira at nagulat naman ang Holy Emperor sa mga narinig. Pero agad nang umalis si Allen sa chamber.
Kaya napaisip naman ng Holy Emperor na narinig ba daw ito ni Allen kay Harmon. Dagdag pang iniisip ng Holy Emperor na noong nakalipas na 6 na buwan ito ay isang mebos yung hangal ngunit ngayon labis na itong nagbago na labis na pinahahalagahan ang tulong ng iba at napansin din ito ang patungkol sa paglitaw ng mga vampira sa loob ng capital city. Kaya napatanong na ang Holy Emperor na kung mawala ba ang alaala ng isang tao ay magbabago din ba ang ugali nito. Patungkol naman kay Grill at Charlotte base sa ulat ni Harmon sila ay mga nakaligtas sa pamilyang Hiraes. At kung yun ang katotohanan sila ay nakagawa na ng pagpaslang sa isang vampira ngunit ang Hiraes family ay hindi ang pamilyang may reputasyon sa swordsmanship gamit ang holy power. Mula sa ulat na natanggap niya mula kay Jennard, sinabi niya sa sulat na niligtas ng ika-7 prinsipe ang mga tao mula sa bingit ng kamatayan gamit ang kanyang holy power. Kaya napatanong na lang ang Holy Emperor sa kanyang isipan na yun lang ba lahat at may narinig pa siyang mga ulat na lumabas daw ang imahe ng Diyos ang sigaya pagkatapos nitong magdasal. At binaril niya ang vampira gamit ang baril pang dekorasyon. Mula sa sulat kahit na daw ang taong iyon ay nakasuot ng maskara sinabi ni Jennard na sigurado siyang si Allen iyon. Sa isip pa ng Holy Emperor na akala niya nung una isa lang itong kalokohan pero sinabi niya naman sa kanyang opisyal na ano ang magsasabi nila patungkol dito. Nagsalita naman na sigurado siyang hindi ito totoo. Dagdag pa ng opisyal na sinabi ng prinsipe na hindi siya nagtagap sa lugar ng digmaan pero kinonfirm naman ito ng kanyang katabi na may nagsasabing may taong nakamaskara na kagaya ng tindig ng prinsipe. Pagkatapos nun agad naman na sumunod na nagsalita ang mga ibang opisyal at nagtatalo na sila dahil may co-confer prinsipe at may mga naniwala naman dito. Habang nagtatalo ang lahat napasabi na lang ang Holy Emperor na ang mga taong ito ay talagang makikitib mag-isip. Sa isip ng Holy Emperor na ang pagbaba niya sa trono ay unti-unti nang lumapit ngunit wala man lang kahit isa na magiging successor niya at wala siyang ibang maasahan sa ngayon. Nabanggit na niya ang pangalan ni Ulysses. At napapasabi sa kanyang isipan na wala lang sanang nangyari sa panahong iyon pipiliin sana niya si Luan bilang isang successor. Pero may kasalanan din siya sa mga nangyari dahil masyadong malamig ang kanyang pakikitungo dito at inuna ang kaligtasan ng kaharian kaysa sa kanyang mga apo. Naalala niya ang pagsasalita ni Allen patungkol sa pagtugis ng vampira kaya napatanong na siya na maaari bang may pag-asa ang batang iyon. Habang malalim na nag-iisip ang Holy Emperor patuloy naman na nagtatalo ang mga opisyal hanggang sa umabot na ito sa paghahaman ng away. Kaya hindi na natiis ng Holy Emperor at sumigaw na habang sinasabi na kung ayaw nilang huminto harapin nila ang kanyang kamao. Sinabi pa ng Holy Emperor na mga walang silbi kaya may nagsasalita na huminahon na ito. Kaya lumingon na ang Holy Emperor kung sino ang nagsasalita. Ito si Count Palmer ang tagapaglingkod ni Luan at nagsalita pa ito na marami pa silang oras kaya bakit hindi nila subukan na mag-investiga ng maigi. Dagdag pa nito na malapit na ang araw ng pagkamatay ni Lady Ulysses na magaganap sa loob ng 2 buwan at mas maganda kung mananatili muna ang ika-7 prinsipe sa palasyo hanggang sa umabot ang panahon na iyon. At masaya pa nitong sinabi na nakatulong na din naman si Allen sa paghili ng vampira. Kaya tinanong niya sa Holy Emperor na sa darating na banquet bakit hindi nila hayaang magpahinga muna si Allen dito pero tahimik lang ang Holy Emperor sa mga mungkahi nito. Kaya nagsalita din naman ito at mahinahon nitong sinabi na wala silang kailangan na ipagmamadali, dahil paparating ang banquet kaya gagawin nila ang mungkahi ni Count Palmer. Lipat naman sa isang tauhan na nagsasabing sa wakas na hanap na niya ang silid-aklatan. Ito pala si Allen na napatanong na lang ito na kung bakit masyadong mahirap ang daan papunta dito. Pero habang pumasok si Allen nabigla naman siya dahil may tumawag sa kanya kaya nilingan niya ang kinaroroonan nito. Si Allen ay napapaisip naman dahil hindi niya alam na mayroong tao ang mananatili sa mga oras na ito. Agad namang sinabi ng babae na tumawag sa kanya na kailangan na niyang umalis kaagad kaya nagtaka naman si Allen dito. Sinabi naman ni Allen na manatili lang itong nakaupo at hindi naman ito narinig agad ng babae kaya napaisip na si Allen na mukhang hindi mapakali ang babaeng ito. Pero wala naman siyang ginawa rito. Pero bigla na lang natahimik si Allen at makikita sa kanyang muka ang pagkabigla. At napaisip siya na hindi maaari. Hindi maaari na ang babaeng ito ay biktima ng dating siya. Kaya sa pag-alala nito natahimik naman ang dalawa kaya sinuri na ni Allen ang kanyang sistema. At yama nga ang hinala niya na ito si Alice Astoria 17 na taong gulang apo ng Archbishop na si Rafael Astoria.
At kaya pala ito hindi mapakali habang humarap sa kanya. Dahil doon naisip ni Allen mukhang iniisip ni Alice na bumalik na ang manyakol sa palasyo.